Hello Cancer, ito yung reading mo for the month of August. Tignan natin yung mga overall energies mo pagdating sa career or business, financial or kabuhayan at sa iyong love life. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay, Cancer. Suporta kung matagal ka na dito at kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, and follow. Shoutout sa ating mga channel members at ating page subscribers. Yung mga names nyo naka-flex po sa dulo nitong ating reading. At yung mga interesado na mag-inquire, mag-avail ng mga personal reading services ko, basahin nyo lang yung description nakalagay sa ibaba, no? Yung description nitong video. Make sure lang po na yung mga legit pages natin yung fina-follow nyo. Kasi mag-ingat po kayo dun sa mga gumagaya ng page ko, especially sa TikTok. Hindi ko lang po alam sa Facebook, meron na rin. Kaya mag-ingat kayo. Yung usually kapag nagsesend sila ng friend request, mag-PPM sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano, hindi ako yun. Isang malaking red flag kasi never ko pong gagawin yun. Yung mga interesado po sa akin, sila po yung kusang pumupunta sa FB page ko, sila po yung nagme-message sa akin, hindi po the other way around. Hindi po ako nagme-message kahit kanino. Hindi po ako nagpi-friend request. Alamin niyo po yung pagkakaiba, yung page ko, page siya, hindi siya personal account. Yan, sa FB kaya malalaman ninyo yan. May mga nabibiktima na rin kasi, no, meron akong, minsan nakala niya, nagbayad siya talaga doon, nakala niya ako yun. Siyempre, ginagamit yung name ng page natin, yung picture. Kaya, kung hindi po kayo maalam, pwede talaga kayong, doon, mabiktima, ma-scam. Kaya mag-iingat po kayo sa mga ganun, no. Palagi ko namang ina-alert yan. Nilalagay ko talaga yan. Nagpo-post ako sa TikTok ng awareness. Yan. Kahit sa FB page ko, no. Kasi nga, para hindi po kayo mabiktima ng mga ganun. Pero syempre, maging maingat tayo. Marami na talaga ngayong mga ganyan. Mga fake accounts, scammers. Kaya mag-iingat kayo. Excuse me. Usually, ginagawa nila, nagpapanggap sila na sila yung page yan. Kukunin nila yung name, gagayahin nila lahat from profile pic, na nakawin nila yun, susuot nila. Kaya akala mo tuloy yun yung kausap mo. Kaya kung hindi ka regular sa page ko, pwede kang madali nun. So make sure na yung mga legit pages po yung fina-follow ninyo. Ayan, ang unang overall energy na nakuha natin is Eagle. See from a higher perspective, Cancer. So this card means looking at things from a different angle, no? So this is flying high and seeing new possibilities. So sabihin na natin may mga bagong possibilities para sa iyo, pwedeng opportunity. Kumbaga, sa bird's eye view, dahil bawa mataas yung kinalalagyan nila, lumilipad sila eh. So, kita nila yung kikita nila yung kabuuang picture. Kasi malawak yung, field of view nila. Nasa mataas na lugar sila. So, parang ganun. So, ibig sabihin, try mong tignan yung kabuuan ng
ng sitwasyon. Yun yung sinasuggest sa'yo netong card na ito, Cancer. And hindi lang siya about yung yung view, kundi this is your ability to take things higher or to move beyond the limitations of your ego and your selfish desire. So ayan, ikaw ito na pwede mong i-elevate yung kaalaman mo, no? Kasi parang merong something na parang kaya mong dalihin to a higher level with the eagle card. So ikaw ito na parang kaya mong umangat, kaya mong i-level up yan, kaya mong i-level up yung sitwasyon mo, yung sarili mo. Stag spirit, take the lead. Ayan, parang ganun din. So, nafe-feel ko itong dalawang cards mo, parang may energy ng pagle-level up. Umaangat ka. So, sabihin na natin, baka yung iba sa inyo ngayong August, gumanda yung position nyo sa trabaho, looking kayo ng promotion, mga ganyan. Basta merong lume-level up sa iyo, Cancer, kung saan man nagre-relate ito para sa iyo. Ayan, take the lead. Ibig sabihin, pwede rin itong may kinalaman sa ikaw yung mag-i-initiate. Ikaw yung pagiging leader. Ikaw ang magsisimula. Sa iyo manggagaling. No, siya male, masculine energy. Yun, masculine energy siya. Kumbaga, parang sa sitwasyon, nakasalalay sa'yo yung sitwasyon, Cancer. Parang, halimbawa, umaasa sila sa'yo, yung mga tao na sa paligid mo. Nagre-rely sila sa iyo kaya you should take the lead. Ikaw ang magiging leader dito. Ikaw ang mag-i-initiate. Kasi others will look to you. Kaya you must be confident, no? And capable. Kasi nga, pwedeng nagre-rely sa'yo yung mga tao dito. Pwedeng ikaw yung inaasahan nila na na susundan nila. Ayan. Kumbaga, ikaw yung role model dito. May na you need to have integrity. You also need to be compassionate, no? And you must know your responsibilities, no? Lalo na kung ikaw ay leader. Kasi parang mayroong malakas na energy dito ng ikaw yung merong pananagutan, responsibilidad dyan sa role na yan, as a leader. Halimbawa, ikaw yung head ng family nyo, o ikaw ang breadwinner, or ikaw yung madre or padre de pamilya. So, ikaw ang nag-handle Sa iyo nakasalalay yung mga bagay-bagay. Nagre-rely sa iyo yung mga anak mo, mga nakababatang kapatid mo, or nakasalalay sa iyo yung mga taong yung mga tao mo. Halimbawa, ikaw ang leader, di ba? Or ikaw ang boss. Yan. So, hindi lang yung sarili mo yung importante dito. So, isasaalang-alang mo rin yung yung mga tao na yung mga nagfo-follow sa iyo, yung mga nasasakupan mo kung ikaw man ang leader. Ayan. So, importante rin kung paano mo tratuhin yan yung mga tao mo. Importante na nakakapag-set ka ng magandang example and reliable ka, of course, dahil nabigyan ka ng ganyang, kumbaga meron kang ganyang responsibility, so dapat
nakikerry out mo yung iyong mga duties as a leader. Sa trabaho man yan or sa ibang lugar, no? Pagdating naman sa iyong okay, so nakalimutan ko banggitin dito. Pwedeng ikaw yung nangunguna, sabihin natin. So kung magandang bagay yung pinag-uusapan dito, pwedeng ikaw yung nagtatap. Ikaw yung leading eh. Kumbaga ikaw yung kumbaga sa karera, ikaw yung nauuna. Ayan, kumbaga umuungos ka eh. Nandun ka sa mataas na posisyon, no? Nangunguna ka, yan. So, pwedeng iba sa inyo, magandang senyales yan na ngayong August, baka kayo ay magtatap dyan sa kung ano man yung mag-excel ka yun. Sabihin na natin, nandun ka sa upper bracket o ikaw yung nasa pinaka-top, sabihin na natin. So, halimbawa, sa sales, o halimbawa, maganda yung performance mo, ikaw yung ngayon, number 1 employee, yan. And pagdating naman, wow, may money tree ka. So, pagdating sa career, sa business, kabuhayan mo, maganda rin, may money tree dito, ayan, napakaraming coins. At take note Cancer, may binabanggit ditong dreams come true. You will get what you have long desired. Take note. Kung ano man itong matagal mo nang inaasam-asam, maaaring makukuha mo na yan ngayong August. So, enjoy your wealth. At maraming kadatungan dito. Enjoy your wealth ibig sabihin, masagana pagdating sa pera. Maraming kadatungan, maginhawa, maluwag, no? Pagdating sa sales, pwedeng ganun din. Halimbawa, sa negosyo mo, maganda yung benta, maganda yung takbo yung flow ng kita pagdating sa negosyo. And pagdating sa career, since meron nga akong nangangamoy na promotion dito, pagle-level up, so pwedeng may increase sa salary or promotion para sa iba sa inyo. So, mga good news yan. Pagdating naman sa overall energy ng love life mo ay bank failure. So, hindi sapat yan. Kuha pa tayo. Baka yung iba dito. Wait lang. Parang energy ng palugi yan eh. Pag sinabi nating bank failure, parang nasagad, naubos yung laman. So, tignan pa natin yung additional informations. Fake friends. Okay. Throwing away, getting rid, and setting the record straight. Parang more on someone na hindi siya talaga sincere sa'yo, Cancer. And pwedeng merong mga dito. Oo, pwedeng yan, fake apology, fake friends. So, pwedeng itong person mo, hindi siya ganun ka-sincere. Humingi siya ng sorry, pero hindi naman siya, kumbaga dumadaan sa butas ng ilong yung pagsusorry niya. Hindi siya sincere, na nagsisisi siya o talagang nagsusorry siya sa ginawa niya. So, meron ditong mga confrontation, sabihin na natin, pag-uusapan ninyo yung problem, pero yun na nga, pwedeng hindi naman sincere yung person mo sa mga sinasabi niya. Okay, meron din ako nakikita ditong mga plastic na kaibigan. Pwedeng yung iba, yan yung nakaka-apekto dito sa relationship nyo rin. Hindi ko alam kung may mga kaibigan kayo na malakas yung impluwensya dito sa sa person mo, sa'yo, or sa relationship ninyo. Pero wala, itong mga kaibigan na to, pwedeng ipapahamak lang din siya, yung person mo or ikaw, kayo, or pwedeng sila mismo yung sumisira dito sa relationship nyo, hindi nyo masabi. So, ayan, pwedeng yung iba, you need to get rid
of this kind of people kasi pwedeng sila talaga yung may malaking influence pagdating dito sa partner mo or sa relationship nyo na nakakasira sa inyo. Okay. Okay, pwedeng yun nga, sabi ko nga, may ginawa tong person mo pero hindi naman talaga siya sincere doon sa kanyang apology. Nagsusorry siya pero hindi talaga 100% feeling sorry. Okay. Masabi lang na nagsorry, parang ganun, for the formality lang. Uy, tas parang meron ako nakikita dito na nababankrupt. Baka may mga problema pagdating sa mga pag-handle ng financial. So, kung mag-asawa kayo, syempre, magiging problematic ka dito, Cancer, kasi, di ba, pag mag-asawa kayo, yung pag-aari mo, pag-aari din ng asawa mo, eh. So, pwedeng merong nakadispal ko ng pera dito, or pwedeng yun na nga, hindi mo akalain na nasaid yung bank account, or madami palang utang. Basta parang, pwede ring meron kayong issue mag-asawa regarding sa yung mga pera. So, pag-handle ng pera. Or mga sabihin na natin pwedeng bisyo. Oo, napapagastos. Ayan. Pagiging irresponsible, sabihin na natin. Pagiging irresponsible sa paghahawak ng pera, especially mga pera sa bangko. Baka yan yung isa sa mga pinag-aawayan yung magjowa or problema ninyo, no? Ngayong August. Merong ditong 7 of Swords, no? So, hindi nga mapagkakatiwalaan, lumitaw dito yung person mo, may fake apology, so pwedeng siya rin yun. Isa siya doon. Pero bukod sa person mo, pwedeng may mga ibang tao dito na dapat maging maingat ka. Kasi pwedeng meron silang tinatago, hindi magandang intention, o may ginagawa na hindi maganda kapag nakatalikod ka. Ayan. Sneaky energy to, no? Si 7 of Swords. Mag-ingat sa mga tao na may mga hindi magandang motives, hidden agendas na hindi maganda. Mag-ingat sa mga valuables mo, sa pera mo, baka ka mawalan, manakawan, maisahan, no? Masalisihan yan, parang energy ng nasalisihan. Yun yung nafe-feel ko dito. Basta parang may energy na masasalisihan ka or madideceive ka. Meron ding energy ng Taurus dito. Okay, or someone who is religious or a religious figure. Yan, pwedeng very traditional, conservative, kung personality ng tao yung pinag-uusapan natin. Kumbaga, itong person na to, gusto niya na susundin yung mga tradition or very particular siya doon sa conservative, no? Pagka-conservative. Kumbaga, kung ano talaga yung tamang process, sumusunod siya doon. Hindi siya yung very liberated na kind of person. Okay, this is pagiging traditional or conservative. Kung jowa yan, kung person yan. Gusto niya yung makakasal talaga, yung legal, yung mga ganun. Ayaw niya yung mga live-in, ayaw niya yung masyadong gusto niya ganun, yung napaka-conservative traditional niya na tao. Ikaw man yan o yung person na karelasyon mo or jowa mo. Ngayon, this could also signify, pwedeng a priest, a teacher, ayan, pwedeng may mga ganyan sa situation mo or baka ikaw yan. Ngayon, pagdating sa career mo naman, ayan, this is, may mga learnings ka dito The Hierophant, sabihin natin, may mga bago kang matututunan or bagong skills
na ma-acquire pagdating dyan sa sa career. So, yun na nga, nagle-level up ka kasi nga pwedeng gusto mo kumuha ka ng masteral, PhD, dagdagan mo pa yung, yung studies mo, i-enhance mo pa yan, or mag-upskill ka pa, magdadagdag ka ng mga bagong, skills, like mag-ano ka ng mga training, para may mga certificates ka, certified ganito, ganyan. So, yun yung nakikita ko para dito, namumuhunan ka sa sarili mo, para mag-level up ka. So, yun nakikita ko, ina-upgrade mo yung sarili mo dito. Okay, ngayon, pagdating sa approach, pagdating sa pera, ganun din, may pagka-conservative. Ewan ko. So, pagdating sa, mas iniisip mo na, kung ikaw tong si Hierophant, iniisip mo talaga na i-secure yung future mo. Yun yung nakikita ko. So, pwedeng, nagsisave ka ng pera. Ayan. Or, nag-iisip ka ng investment, to secure your sarili mo, tsaka family mo. Meron talagang sneaky energy, Kasi dito sa Seven of Swords mo, may sneaky energy. Tapos sa Page of Swords mo, sneaky energy pa rin. So, parehong air sign yan. So, may malakas na energy dito ng Gemini, Libra, Aquarius. Ito naman, someone na nag-i-spy sa'yo. Sabi ko nga di ba parang may bantay sa lahi dito. And mag-ingat ka kasi may mga fake people na lumitaw dito sa love messages mo. Pwedeng fake friend. Ayan, may fake friend dyan Sabihin na natin, baka yun yung tinutukoy dito. Or baka itong person mo, kasi meron siyang mga mayroong fini-fake itong person mo, diba? Lumitaw doon, fake yung apology niya sa'yo. Basta meron ditong person na nag-i-spy sa'yo, nag-i-sneak. Hindi ko alam kung ini-sneak niya sa'yo about, pero meron. Naghahanap to ng pwedeng yun. Pwedeng may mga tao dito na naghahanap ng butas sa'yo, Cancer, ngayong August. Naghahanap ng kasiraan mo or naghahanap ng tiyempo sa'yo. Paano kanila, ewan ko, ano yung mga purposes nila, bakit sila nag-i-sneak sa'yo. Basta meron. Wow, tapos may manipulative energy ka pa with the Magician. Take note, So, baka itong person na to, crafty. Sneaky na, crafty. Sabihin na natin, hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. Pwedeng may mga hidden motives siya, hindi maganda. Meron siyang tendency to manipulate you. Ngayon, kung good news naman about the Magician, this is transforming your situation. Kumbaga, meron kang power to transform your situation. Kagaya ng sinasabi dito. Na ikaw, i-elevate mo yung sarili mo i-level up ka Meron talagang energy dito ng pag-angat. So, malakas yung energy sa'yo na mag-i-improve ka, magle-level up ka. And this is also a sign na, itong August, matatapos na yung pag-procrastinate mo kung meron kang mga bagay na dinidelay. Ibig sabihin, ito na yung time na to create, kasi Magician yan So, ito na yung time na yan, merong mga nagmamanifest sa iyo ngayong August. Magaganda yung nakikita ko, especially sa money, sa career mo, sa business mo. Merong mga pag-angat dito, may mga pag-level up. And yun yung nakikita ko nagmamanifest, Magaganda yung mga manifestation sa iyo. So, pangingatan mo lang talaga dito itong mga fake. Itong mga pwedeng mag-deceive sa'yo, may mga hidden agenda na hindi maganda. Ayan, pwede kang traidorin. Ayan. Damo, ito na nga yun, yung mga secrets na marireveal sa iyo. Sabihin na natin, ngayong August. Meron kang matutuklasan dyan na mga hidden, Kasi may mga hidden Sabihin na natin, may mga secret na mabubunyag dito. Kung ano mang hidden yan. This also,
represents yung iyong mga emotions. So, pwedeng this August, yan, pwedeng ikaw ay maging vulnerable dito sa iyong mga emotions. So, yan, pwedeng may mga fears, anxiety, pwedeng may mga ganyang problem para sa iba sa inyo, or pwedeng magiging very sensitive kayo, very emotional. Sabihin na natin, may mga ganyan situations, no? Pero merong dito, may mare-reveal with the moon card. And merong Pisces energy, by the way. Pisces tsaka strong energy ng Gemini, Libra, Aquarius at tsaka Taurus. Tignan na natin yung mga advices or closing messages para sa iyo. Unang-una, meron kang time card. Nagkukumawala. Reassess. Change course. So, parang may pagdadalawang isip dito, Dito sa reassess mo, nafe-feel ko. Ayan, may mga magbubukas sa yung opportunity. May mga susi dyan. May choices. Ayan, pwede may mga pagpipilian ka, and yun nga, merong malaking possibility. May ma-unlock ka, may madidiscover ka, ayan. Ayan din sa card mo dito, di ba? Parang may madidiscover ka dyan. Patience. Buksan na natin muna yung time. Time spent worrying is time spent. Sabi ko nga dito sa moon, pwedeng may mga worries, fears, yan, anxiety. Ayan. So, sinasabi dito is maging wise ka sa ng time. Instead na inuubos mo yung oras mo sa pag-aalala, Cancer, mas better na i-focus mo na lang yung oras mo sa mas makabuluhang bagay. Kasi, sayang naman yung time kung uubusin mo siya sa fear, sa worrying, yan. Too much worrying. Okay? Sabi dito, parang nag-aaksaya ka lang ng time mo dyan sa mga nega na iniisip mo, especially sa pag-worry. May mga bagay na dapat i-reassess. You have the right to change your mind. Sabihin na natin, yun, may mga pagdadalawang isip. Sabi ko nga, pwede rin na magbago nga yung isip mo. Mag-back out ka. Okay? Ayan. So, yan. Ibig sabihin ito, pwedeng may mga ganyan sa'yo, may mga changes, sabihin na natin. And pwedeng hindi mo rin ine-expect na magbabago yung isip mo about something. Kasi nga, kailangan i-reassess mo, pag-isipan mo munang mabuti, kasi baka bandang huli, bumawi ka, yan. Magdalawang isip, magbago yung isip, ayaw na, mag-back out na. Merong change course. Sabi ko nga, may ma-unlock ka dito, may door So, ibig sabihin, pag may ma-unlock, may madidiscover ka, may bagong matututunan, bagong acquisition. A closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. Okay, may mga diversion dito. So, pwedeng may mga, failed expectations dito para sa'yo ngayong August. Sabihin na natin na may mga, hindi lahat ng bagay makukuha mo. So, meron ditong, sabihin na natin, pwedeng may failure, merong missed opportunity, pero, kumbaga, itong mga bagay na hindi natupad ngayong August or hindi mo nakuha yung outcome na gusto mo, nire-redirect ka niya. Ayan, merong mas better Kumbaga, i-redirect ka doon sa kung ano yung mas better. Pwedeng may iba pang darating sa iyo. Or dapat ibahin mo yung paningin mo, ibaling mo sa iba. No? Pwede kasing ito yung pagkakataon na hindi binigay ni universe to sa'yo kasi pwedeng gusto niyang gawin mo is mag-iba ka ng course, mag-iba ka ng ng path na i-explore. Okay?
So, maging open ka sa ibang possibilities, hindi sa isang bagay lang. Patience. So, baka kakailanganin mo pa ng pasensya ngayong August, Cancer. Ayan, it is safe to wait. Ito yung time na hindi ka magmamadali. Ang kailangan mo bigyan yung sarili ng time, yung sitwasyon pa ng time. At maging patient ka kung kailangan mong maghintay para doon sa yung tamang darating sa iyo. Kasi nga parang meron ditong closed door Yung sabi ko nga, yung hindi mo makukuha. O baka hindi talaga ito pa yung timing para sa iyo. Baka kailangan mo pang maghintay and you need to be patient. Okay, Cancer, ito yung mga mensahe nakuha natin sa August reading mo. Sana makatulong sa iyo to. Take care. Good luck. God bless.